Hi guys! So, ituturo ko nga po pala sa inyo kung paano magpa-change name. Hello ka mga acquired asset chart. So, ayan guys, meron naman akong bagong ituturo sa inyo kung paano tayo magpa-change of ownership ng ating mga electric and then water. So, ayan guys, sa Meralco and then may na-check ko yung ginawa kong proseso at saka kung ano yung mga requirements. First guys, so ayun nga, ang unang-una mong gagawin bago ka pumunta sa Manila Water para kumpleto na yung mga requirements ay pumunta ka muna sa barangay hall kung saan yung nakuha mong property. And then, mag-request ka doon ng barangay certificate na for change name ng electric bill. And then, ng Meralco, para sa Meralco, and then para sa Manila Water. Bali, dalawa yun guys. So, yung sa akin, binayaran ko doon sa Rizal ng aking barangay certificate for change name ay 150 each. So, ayun, nagbayad ako ng 300 pesos. So, after that, yun, nakapagbayad na ako nun. So, guys, ang nakalagay pala doon is 30 days lang yung validity niya. So, dapat, once na nag-request ka na, is isubmit mo na siya sa Manila Water. Ako kasi sinubmit ko pa malapit ng mag-isang buwan. So, yun lang, kasi late ko na siyang napansin. And then, after that, pag kayo na, so punta kayo, ako ang first kong pinuntahan is sa Manila Water. So, ito yung mga requirements na hinihingi nila. So, ayan. Nung napasa ko na, ayan yung mga hinihingi nilang requirements. First is, syempre, yung valid ID mo. Ayun, 2 valid ID. Photocopy mo na kasi Xerox lang naman yung hihingiin nila. And then, yung parang proof of ownership natin. So, ang pinasa ko is yung authority to move in. And then, yung deed of conditional sale. So, ayun yung pinasa ko siya. Yung form na pinapaglapan. Pagpunta mo doon, may form doon na pipirman mo lang and then susulatan mo. Ito siya silang binigay na maliit na papel. Doon naman isusulat mo yung account number noon, yung dating pangalan ng owner. So, ayan. Yan yung mga pinasa ko. And then pala guys, dun sa application form for change of name, meron na i-sketch mo kung saan nila matatagpuan yung property. So, ayun lang yung mga pinasa ko, guys. Bago ko pala, yun, bali-bali na naman ako. So, ayun, bago ko pala yun dalhin sa Manila Water is nagtawag na ako sa kanila sa customer service ng Manila Water. And then, after that, tinanong ko pa yung mga requirements. So, ayun, kaya pala ako nag-request agad ng barangay certificate kasi in-inquire ko na yun sa Manila Water nang tumawag ako sa customer service. So, ayun yung mga requirements niya, 2 valid ID, and then proof of ownership, authority to move in, and then yung deed of conditional sale, natin, and then yung form, and then yung barangay certificate na for change name purposes. And then po, is yung ginawa ko doon ay yung mga requirements na hiningi sa akin. So, sinabi ko na yun nung isang araw na yun, sabay-sabay na siya. Yung hiningi sa akin is yung barangay certificate na to change name, and then 2 valid ID, and then yung bills. So, ayun guys, yung billing, yung latest billing. Ayan, isasama mo pala yan doon sa isa-submit. And then, dapat walang balance. Syempre. And then, after nun, yung proof of ownership, authority to move in, deed of conditional sale, and then, yung title. Hinihingi nila yun, guys. Kahit sa change of name. And then, after nun, nung sinubmit ko na yun doon sa Meralco. So, ayan, habaan nyo lang yung pasensya nyo kasi minsan mahaba yung pila. After ko nun, binigay, sinabi sa akin na may CI. So, ayan, CI dun sa property. Hindi naman daw kailangan na may tao dun. So, ayun, pero tatawagan once na isi-CI na ako. 3 working days. So, ayan, mag-aantay ako ng 3 working days. And then, malalaman ko po pala malalaman ko na lang kung change name na siya at saka yung mga processing fees doon sa for change of name sa pagdating ng latest billing ko. So, sa Manila Water, ang processing fee doon is 600. So, kasama na daw yun doon sa darating ko na billing kasama nung konsumo ko doon. And then, sa Meralco, ganun din. Malalaman ko na lang siya pag, ang tawag doon, yun, sa sunod na billing. And then nga pala guys, sa mga addition, kunyari magpapa-additional kayo ng kontador, or kaya naman, naputulan yung property na nakuha nyo, yung mga requirements doon, ganun lang din. Ang additional niya lang is yung certificate of final electrical inspection. So, kukunin daw yun sa Municipal Department of Engineering. Then, bago mo pala yung kunin, kailangan ma-CI ka muna ni Meralco para once na okay yung CI nila sa'yo is bibigyan ka ng yellow card. Yun yung ipapasa mo doon sa Department of Engineering. Baka hingiin nila yun na isa na requirement. So, yun yung gagawin ko pala. Kasi merong nahugot na kontador doon sa nakuha kong property. Dalawa kasi yung kontador doon. Yung isa okay naman. Yung isa nahugot dati. Kaya, hiningi ko yung info nila and then binayaran ko na rin yung balance.
para makabit at para dalawa yung contador doon sa nakuha ko property. So, yun lang guys. Thank you for watching. So, ayan, sana nakatulong ako sa inyo sa mga katulad kong kumuha sa pag-ibig acquired assets. So, ayun lang guys. Stay positive. Thank you!